Praise the Lord! So nandito ulit tayo sa ating morning revival preview. At ang pamagat ng ating mensahe para sa linggong ito ay the maturity of the bride. Kaya ang topic natin sa buong linggong ito ay about maturity. Sapagkat ang maturity ang isa sa pinakamahalagang bagay sa paghahanda sa kasintahang babae. So, ang schedule natin ngayon ay week 3, day 2. Magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Philippians 3:12 to 15. I pursue, even if I may lay hold of that for which I also have been laid hold of by Christ Jesus. One thing I do, forgetting the things which are behind and stretching forward to the things which are before. I pursue toward the goal for the prize of to which God in Christ Jesus has called me upward. Let us therefore, as many as are full grown, have this mind. Now, dito sa verse na ito, malinaw na pinakikita ni Pablo ang paraan paano ma-mature. Kaya sundan natin itong verse na ito. So magbabasa na ako. The Apostle Paul tells us in Philippians 3:12 how he pursued growth and maturity in life of Christ. In this matter, he was never contented with himself, but always pursued. Kasi itong mga sinasabi ni Pablo, ang maganda rito, hindi lang siya pagtuturo. Ito ay personal niyang natutuhan. No? At personal niyang ginawa. No? At ang kanyang sinasabi ay para bang pinipresenta niya, pinapakita niya ang kanyang sarili. Paano niya tinamo ang pagkagulang ng buhay. Kaya maganda to. No? Sapagkat ito ay sariling karanasan. Kadalasan yung mga karanasan, napaka-precious niyan. Hindi lang yung mga theory. No? Kundi yan ay karanasan ng mga tao. Paano ginawa ang mga bagay-bagay. Kaya mahalaga to. Okay. Kaya yung una niya sinasabi, okay, never contented with himself. Huwag kang makontento sa sarili mo. Ang Christian life kasi, dapat sumusulong, nag-i-improve, lumalago, paganda ng paganda. No? Kung maganda man ang Christian life mo ngayon, huwag kang kontento dyan. Huwag mo sabihin na pwede na to. So, hindi pwede yung ganun. No? Kaya siya ganyan, hindi siya nakontento. At dahil dito, palagi siya naghahabol. Sabi niya, but I always pursued. Okay? So, palagi, always. Ibig sabihin, hindi siya tumitigil. No? Ang believer, hindi tumitigil sa paghahabol sa Panginoon. Huwag kang tumigil. May mga panahon, sobrang busy ng tao. Mari dumadating yan. Pero yung paghahabol sa Panginoon, huwag mong i-compromise. Huwag mong ihihinto yan. No? Hindi mainam yan. Sapagat yan ay mga bagay na may kinalaman sa buhay. No, katulad ng physical. Ano ang busy mo, kakain ka pa rin. Matutulog ka pa rin. Magpapahinga ka pa rin. No, at yung iba, ano man ang busy nila, kumukuha pa rin sila ng ilang panahon para medyo mag-relax ng konti. I-condition yung sarili. Kaya hindi pwede yung buhay ng tao. I-focus mo sa isang bagay, trabaho man yan, at ihihinto mo yung paghahabol sa Panginoon. Ihinto mo. At huwag tayong magdahilan na hindi pwedeng ihinto. Dapat walang ganun. So, nakita ko nga minsan naiisip ko. May mga, kasi yung kamatayan naman ng tao, hindi mo mapipigil yan. May mga tao na sobrang busy sa buhay nila. Talagang halos biglang namatay, huminto na lahat. Kaya, nung huminto, may nagtuloy naman. Yung mga anak niya, yung mga kung sino-sino, tinuloy yung kanya mga ginagawa. At siya ay
na mahinga na. Hey, kaya always pursued. Amen. Ito ba, sabi niya, forgetting the things which are behind. Learn to forget the things which are behind. Ang ibig sabihin nun, yung mga nagdaang bagay, huwag ka palaging nandiyan dyan. Naku, ganda nung kahapon. Lagi mong iniisip, dinadama, ninanamnam. Iwanan mo na yan kasi kahapon yan eh. Kailangan yung isang, ang believer, meron tayong attitude na yung nakaraan, ano na yon, kinakalimutan na yon. Maganda man siya o masama o pangit o ano pang bagay yung nagdaan, kalimutan na yon. Ganon. Ibig sabihin, araw-araw may bagong bagay na haharapin ka. Yung mga lumang bagay, kinakalimutan na. Alam mo, minsan may mga kabiguan ng mga nakaraan. Huwag ka nang ano dyan. Huwag ka nang malungkot dyan. Kalimutan mo na yan. May mga masasakit na bagay na nangyari. Kalimutan mo na yan. Wala kang mapapala kung hindi mo kakalimutan yan. No. So, yun yung isang sinasabi niya rito. Minsan may magaganda ring experience tayo sa Panginoon na hindi natin makalimutan. Pero, dapat laging bago. Stretching forward to the things which are before. Forgetting the things which are behind. Stretching forward to the things which are before. So, yan si Pablo. Amen. Ito, sabi niya, pressing toward Christ. Oo. So, yung puwersa niya, nilalagay niya sa paghahabol sa Panginoon. Nandoon ang kanyang puwersa. Nandoon ang kanyang focus. At nandoon ang kanyang concentration. Pressing on Christ. Oo. Kasi sa mundong ito, yung pinaka-worth lang na pwede nating pag-ukulan ang lahat ng anumang meron tayo. Lakas mo, pag-ibig mo, attention mo, no, at interest mo, no, paghahabol mo. Kung lahat ng ito ay itinuon natin sa Panginoon, wala kang lugi. No, totoong ano yan, malaking pakinabang. No, so yun. Sapagkat tandaan natin, merong susunod na buhay. Ang buhay sa ngayon ay lilipas. Merong susunod na buhay. Tandaan nyo yan. No, merong susunod na kapanahunan. At yung ininvest natin sa panahon na ito ay para sa susunod na kapanahunan. No, at kung gusto mo na maganda ang susunod mong kapanahunan, si Kristo, siya ang mahalin mo, pag-ukulan mo na tuon, maghabol ka, lumago ka, paglingkuran mo. Sabihin ko sa inyo, lahat ng ito, okay, ay magiging isang malaking pakinabang sa darating na kapanahunan. Amen. Sa mata ng mga unbelievers, para ka nagsasayang ng oras. Sabi nga ni Judas, nang binasag yung alabastro, sayang. Sa mata ng mga Judas, sayang. Kaya maganda itong sinasabi rito. Okay? Amen. Okay, so sabi niya rito, Christ, who is the goal and the mark. This he did in order to gain Christ, that he might grow and mature in his life. Amen. So anong goal mo? Si Kristo. Ang goal, ang ibig sabihin ng goal, yun yung direction natin, yun yung gusto natin tamuhin sa buhay natin. Dapat si Kristo yan. Yung mga tao kasi, maraming binubuong pangarap. Si Kristo na yung maging pangarap mo sana. Panginoon, tamuhin kita. Lumago ako. Mapuspusan mo ako. Maranasan kita araw-araw. Habulin kita. Yan. Yan. Okay? Yan ang goal. Pinaka-mainam na goal. Amen. Amen.
So with his own pursuits as the pattern, he exhorted the believers whom he was leading and caring for to be like him, to pursue in the life of Christ, and to gain Christ fully in order that they might grow and mature. Finally, Paul said that as many of us are relatively full grown should have this mind and set this as the goal. Amen. Kasi sa panahon na ito, pwedeng matured ka na. May maturity ka. Pero ang pursuance at maturity, hindi rin natatapos. Hindi rin natatapos. Kaya si Paul na marami ng karanasan, no? Marami na siyang karanasan, palagi niyang nilalagay yung kanyang sarili bilang pattern sa mga believer. No? At naniniwala ako, ito ay isang mainam na pangunguna. No? Halimbawa, ikaw ay nagli-lead sa eklesiya, nagli-lead ka sa mga small group, nagli-lead ka sa home meeting, no? O sa sarili mong pamilya. Huwag tayong mag-lead sa pamamagitan lang ng mga pagtuturo. Kailangan you are a pattern to them. No? Ano bang kwenta kung sinasabi mo mahalin natin ang Panginoon, paglingkuran natin ang Panginoon, kung ikaw naman mismo hindi nagmamahal, hindi naglilingkod? Wala kang pattern. Di ba? Pero si Paul ay isang pattern. Kaya meron siyang lakas ng loob na sabihin na gayahin niyo ako. Di ba sinabi niya yan? Okay, gayahin niyo ako. Okay. Imitate me. Di ba sabi niya, be an imitators of me. Gayahin niyo ako. O ito ako. Ito ako. Naghahabol sa Panginoon. O, naglilingkod sa Panginoon, nagmamahal sa Panginoon. Gayahin niyo ako. Tama naman yan. Di ba? Dito kasi sa mundo, marami mga tao na gustong maging model sa maraming bagay, maraming aspect. Nagtuturo, pero iba pa rin ang style ni Paul. Hindi lang siya magaling magturo, kundi siya mismo. Maayos siya. Hindi lang yung coach. Kasi yung mga coach, magaling magturo minsan eh. Pero pag sila yung nilagay mo sa ring, sa court, hindi naman nila magawa yung kanilang tinuturo. Coaching lang yun. Tayo ay hindi coach. Tayo ay model. Tayo ay pattern. We need to be pattern. We need to be model for the flock. Then we can teach them. Amen. Sa today's reading na ako, the Lord commands us to be perfect in life as our Heavenly Father is perfect. To be perfect in life is to grow and mature in life. The Lord commands us in this way in the conclusion of the law of the new life in the kingdom of the heavens, because we are children born of our Father with our Father's life. So, nung naalala nyo, di ba? Sa Matthew chapter 5. So, binigay dyan yung constitution ng kingdom of the heavens. Saligan yan eh. Ang hirap niyan pag nung sinasabi ng Panginoon. Mahalin niyo ang inyong kaaway. Okay, at kung ano-ano mga mga pagtuturo ng mga imposibleng isagawa ng ating natural na buhay. No, imposible. Pagkatapos sa kahuli-huli, sabi niya, maging sakdal kayo. Perfect. Ibig sabihin, dapat wala kayong kapintasan tungkol sa mga binanggit niya mga charges. Perfect. Pero ang maganda rito, sabi niya, you have to be perfect as your Heavenly Father is perfect. Kung hindi niya dinugtong yun, walang magiging perfect. No? Sapagat ang isa na totoong perfect ay ang makalangit na Ama. Ang Diyos lang ang perfect. Kaya ang direksyon ng ating transformation ay direksyon na kung saan tayo ay nakakatulad ng Ama. Yan ang way ng perfection. Ang makatulad ng Ama. So ano ang daan?
ang daan ay ang buhay. Kung ang daan ay hindi ang buhay, walang perfection. Walang perfect. Paano tayo mape-perfect? Mga natiso tayo tao. Mga makasalanan tayo. Ang kalikasan ni Satanas na idala sa tungo sa loob na, paano tayo magiging perfect? Yan ay imposible. No? Pero ito ay charge, commands na binigay ng Panginoon. Sabi niya, be thou perfect. Ikaw ay maging sakdal. Pero dinugtong niya, as your heavenly Father is perfect. So, ang ibig sabihin nito, ang Panginoon, gagawa siya ng perfecting work sa loob natin. At ito ay hindi ang self-improvement, kundi ito ay ang paglago sa buhay. Transformation, paglago sa buhay, pagdadagdag ng buhay na perfect tungo sa atin. So gagamitin niya ang buhay ng Ama, ang makalangit na buhay, maka-Diyos, dibinong buhay, upang tayo ay pasakdalin. At syempre, ito ay nangangailangan ng ating cooperation. The word of the beginning of Christ sa Hebrews 6:1, merong word dyan na the beginning of Christ, ang simula ni Kristo. Refers to the word in the gospel concerning Christ saving us and regenerating us. That is the word in God's salvation which initiates us in the spiritual life. So pwede natin sabihin yung salita ng simula ni Kristo na sinasabi sa Hebrews 6:1 na iwanan na natin. Iwanan mo na yan yung panimulang salita ni Kristo. At itong mga salitang ito yung salita ng Ebanghelyo na nagdala sa atin tungo sa kaligtasan, tungo sa pagkasilang na muli. No? So yan yung Ebanghelyo na i-preach sa atin. Ang sarap kasi pakinggan ng ng gospel eh. 'Di ba? Yung gospel kasi hindi siya nagre-rebuke, kundi pinapakita sa iyo yung mga blessing na hinanda ng Panginoon, yung gawain na inihanda ng Panginoon para hindi ka mapahamak. No? At para maudyukan ka na manampalataya sa Panginoon. So yan yung gospel. Yan ay beginning, preliminary. No? So hindi ba? Karamihan sa atin, narinig natin yan bago tayo naligtas. Manampalataya ka sa Panginoon. Kung nanampalataya ka sa Panginoon, hindi ka na mapapahama. No? Papasok siya sa loob mo. Papatawarin niya ang mga kasalanan mo. At ikaw ay isisilang muli sa pamamagitan ng buhay ng Diyos. Ako nagpe-preach ako. Ganyan sinasabi ko. Pero yan ay preliminary lang yan sa isang tao. Hindi naman araw-araw manampalataya ka sa Panginoon. Papatawarin ka ng Panginoon. Ang kanyang kamatayan, isang kamatayan na panghalili para hindi ka na mamatay. Di ba? Ang lakas na minsan ng preaching natin. At yung mga tao naman, amen. Oo, sige. Mananampalataya. At nababautismohan pa. So yun yung words na ginamit natin. Simula yun ni Kristo. Pero yung mga words na yan, iwanan mo na. Sabi niya, pumasok ka na sa maturity. Kasi ang napapansin ko, minsan sa Kristyanismo, na save na, pinipreachan pa uli. So, hindi, ano naman minsanan lang yung pagkasilang na muli. Minsanan lang yung kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Sa umpisa din yan. No? At lahat ng iyan ay ang beginning na sinasabi sa Hebrews, iwanan mo na yan. Huwag ka na mabuhay dyan sa mga salitang yan. Tapos na yan. Na ano ka na, nadala ka na kung saan ka dadalhin. Amen. Ito. This verse exhorts us to live the word of the beginning. Live the word of the beginning. Iwanan mo na yung salitang pang-umpisa. That is to live the beginning of our spiritual life and to be brought on to perfection in the spiritual life. This is to grow and mature in the spiritual life. Amen. No? Kung ang tao ay narinig ang Ebanghelyo, nabautismuhan siya,
Ibig sabihin na isilang siyang muli, nailigtas na siya mula sa kapahamakan, naging anak na siya ng Diyos, napatawad ang kanyang kasalanan. Ang kailangan niya sa susunod ay maturity. He needs to be brought on to perfection. Ma-perfect na siya ng buhay ng Ama. So yan ang kailangan niya. At yan ang panghabang panahon, okay, na pangangailangan natin. Walang katapusang perfection, growth in life, maturity. Hindi matatapos yan. No, hindi matatapos. No? At kung tayo ay makatulad ni Pablo, si Pablo, bago siya namatay, sinabi niya, natapos na niya ang kanyang takbuhin. No? So, nawa, maabot natin yung ganyan. No? At katulad ni Pablo, walang tigil na naghabol sa Panginoon. So, nawa, gawin din natin ito. Napakainam na pattern ang apostol. In the spiritual life, a believer is, on the one hand, a person with a spiritual life. And on the other hand, okay, so dumampas ako. Okay, so ito muna. The prerequisites for maturity in the spiritual life is to grow continually in his life. So ito yung prerequisite. Gusto mong ma-mature, you need to grow continually. So, dapat tuloy-tuloy ang paglago mo. Huwag kang hihinto. No, lumago. Kada araw, lumalago. And then, you are on the direction of maturity. Amen. As soon as a believer is regenerated and becomes a newborn babe spiritually, he should long for God's word in the Bible as the guileless milk, that he may grow in his spiritual life. Amen. So tayo ay nanampalataya sa Panginoon, naisilang na muli. At pagkatapos natin maisilang na muli, tayo ay katulad sa sanggol na nangangailangan ng gatas. At spiritually, ang ating gatas ay ang salita ng Diyos. No, magbasa ka ng Biblia. No, magbasa ka ng life study. Magbasa ka ng MR, itong ginagamit natin na material araw-araw, tuwing umaga. Kung tawagin ito, morning revival. The holy word for morning revival. Okay, so magbasa ka niyan. Yan ang milk. Namnamin mo araw-araw. No, sa pamamagitan ng mga salita, kausapin mo ang Diyos. Tamuhin mo ang spirito at buhay. Lalago ka. No? So, yan ang sinasabi sa atin. So, huwag kang hihinto dyan. Diba? Sabi ng Panginoon, yung tao, hindi lang nabubuhay sa tinapay. Kundi sa bawat salita na namumutawi, nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kung ikaw ay isang tao, kailangan mo ng tinapay. Ang tinapay ay tumutukoy sa material na pagkain ng tao. Kailangan natin yan, hindi pwedeng wala. Subalit ang ating spiritual na buhay na binubuo ng dibinong buhay na idinala sa atin, kailangan niyang lumago. Kaya anong kailangan niya? Salita. Salita ang kailangan natin. Yan ang ating gatas. Amen. In the spiritual life, a believer is, on the one hand, a person with the spiritual life, and on the other hand, like a plant cultivated on God's farm. Whether as a person or like a plant, a believer needs to grow that she may become mature. Therefore, continuing growth is a prerequisite for the becoming full-grown and mature. So, dalawang pagsasalarawan ng isang believer. Sa isang banda, siya ay isang tao na nagtamo ng spiritual na buhay nung naisilang siya. Kaya believer, at least may dalawang buhay. Physical, okay, at spiritual. Yan ay ang dibinong buhay na tinamo niya.
So, ganyan tayo. No? Kaya sinasabi natin na isilang na muli. Ang ibig sabihin ng naisilang na muli, may bagong buhay na dinala sa iyo. Maliban sa buhay mo, bilang isang tao na tinanggap mo na kung ano ka, nung naisilang ka ng nanay mo. Kasi ang birth kasi isang buhay na sumibol yan eh. No, maging tao, halaman o hayop, pag ipinanganak na sila, sumibol yung buhay. At tayo ay inihambing din sa mga halaman. No, si Paul ang nagsabi rin niya na tayo ay mga halaman, no, sa isang hardin, mga halaman. So, tao ka man o halaman, kailangan mo lumago ng tuloy-tuloy para ma-mature. Kung halaman, dinidiligan. Binibigyan ng fertilizer. Di ba? Pinapaarawan, pinapahanginan, nililinisan, pinuprune. Di ba? Para yan ay lumago. Pag hindi mo yan diniligan, hindi yan lalago. Mamamatay ang halaman. Di ba? At bilang namang mga tao, na naisilang ng tao, kumakain, umiinom, para umiral at lumago. And spiritually naman, kailangan din nating mag-grow. No? At sinasabi natin ang ating pagkain para lumago ay ang salita. Kaya ang salita laging meron yan. Itong preview natin, actually, salita ito eh. Wala naman akong ginagawa rito kundi magsalita eh. At kung nakakatulong sa inyo ito, thank the Lord. Pero ang meron dito ay salita. Walang iba. Okay, so salita ito. Amen. Amen. Okay, so, but holding to truth, Christ, okay, in love, but holding to truth in love, okay. We may grow up into Him in all things. Who is the head? Christ. So maganda ito. Si Kristo ang ulo natin kasi. So tayong lahat sama-sama ay ang katawan ni Kristo at ang Ecclesia. No? At ang ulo ay si Kristo. So sabi dito, dapat panghawakan natin si Kristo sa pag-ibig. Okay. Upang tayo ay lumago sa lahat ng bagay. Okay? Who is the head? Christ. So maganda siya. Ang ibig sabihin dito, yung truth kasi, yung word na truth, hindi ito mga salitang tama. Kasi ang iba, ang inaakala nila, at truth yan. Ibig sabihin, tama yan, teaching na yan, truth yan. So, may konting aspektong ganyan yung truth. Pero ang truth talaga is reality. Reality. Nang ibig sabihin, ang salita, ginagamit natin para diretsong mahawakan mo ang Panginoon sa loob ng pag-ibig. No, then, truth siya. Truth siya. Kung ang salita, okay, naintindihan mo man siya, naintindihan mo, at naapektuhan ka ng pagtuturo niya, hindi mo naman nahawakan ng Panginoon, hindi mo siya nakita sa salita, hindi mo siya natamo, doktrina yan, o logo lang yan. So, yun yung kaibahan. Ang gusto natin, okay, ay ang salita na siyang nagdadala sa atin sa katotohanan. Kasi ang katotohanan lang naman, ang katotohanan ay si Kristo. Wala namang ibang totoo eh. Si Kristo ang totoo. Ganon. So, yun yung... Tapos, dito binanggit na dapat nasa loob ng pag-ibig. Nasa loob ng pag-ibig. Ang iyong paghawak kay Kristo, holding the truth, paghawak sa katotohanan, dapat sa realm ng pag-ibig. Ang ganda. Ibig sabihin, kasi yung pag-ibig, yun yung nagdadala ng joy, no? At nagdadala ng sigla sa ating damdamin. No? Lalo na sa iyong damdamin. No? Sapagat ang pag-ibig ay nagpapasaya sa ating emotion. Di ba? Pag may pag-ibig, saya-saya ng emotion. Yung mga taong in love, ang saya-saya lagi. No? So in love ka sa Panginoon, masaya.
Di ba? Tapos sabi dito, growth in all things. Sa lahat ng bagay, dapat lumalago ka. Halimbawa, yung sabi ng gusto ko lang laging banggitin yung mga example. Kung ikaw daw ay nagsusuklay ng buhok, okay, dapat may Kristo. Nagpapagupit, may Kristo. No, hindi, ano bang style ngayon? Ano bang latest ngayon? Hindi, dapat in all things, ang ibig sabihin ng all things, small things or big things yan. Yung buhay natin, merong mga small things, merong big things. Dapat si Kristo ay na-apply. Kasi ang paglago, ito ay may relasyon sa mga karanasan. No? Kung tutusin, malaking bagay sa ating paglago ay ang ating karanasan sa Panginoon. No? Pumapasok tayo sa mga karanasan ng pandama. No? Pumapasok tayo sa karanasan na kung saan sinusunod natin yung feeling na binibigay niya sa atin. No? Pumapasok tayo sa karanasan ng pananampalataya kung saan buong puso tayo nagtitiwala sa Panginoon at nadadama natin yung tibay, okay, na dinadala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya. No? So lahat ng ito ay mga karanasan sa buhay na kailangan natin para suportahan yung ating paglago sa buhay. So ganyan yung paglago. Ganyan yung paglago natin. Dapat may mga karanasan sa buhay. At minsan may mga time na dadama mo ang Panginoon hindi masaya sa iyo. At may mga time na pinagwiwika ang Kanya. At may mga time din na dadama mo masaya siya sa mga ginagawa mo. So lahat na ito, pumapasok tayo sa karanasan ng buhay. Minsan may mga mali tayong ginagawa na sa pakiramdam natin, kailangan ihingi natin ng patawad sa Panginoon. So, dapat mayroong ganyang karanasan. At dahil dyan, malaking bagay o maliit na bagay, lalago ka sa Panginoon. Lalago tayo sa Panginoon. At kailangan may mga time na nagtatanong ka sa Panginoon. Sumukonsulta. No? Hindi mo dinidesisyonan agad yung mga bagay. Panginoon, anong tingin mo rito? Anong pananaw mo rito? Ano ba mabuti tungkol dito? Sasabihin mo, Brother Danny, paano ko sasagutin ng Panginoon? I-touch mo yung feeling ng Panginoon sa loob mo. Touch mo siya. No, madalas ang kanyang tugon nasa damdamin natin. At kung nagsasanay tayo sa ganitong paraan, gumaganda ang ating pandama, tumatalas. At natututo tayo sumunod sa Kanya. Nagkakaroon ka ng liwanag. No, lahat ng ito ay merong aspekto ng buhay. No, at yan ay nakakatulong upang tayo ay lumago sa buhay. Bagamat sinasabi natin, kailangan natin ng salita, pero ang salita dapat hindi lang mga karunungan, kundi dalhin tayo na mahipo natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Diba? Kung tayo ay nagdadrive, nahihipo mo ang Panginoon sa panahon ng pagdadrive mo. Maski yung araw-araw mong trabaho, dapat meron kang paghipo sa Panginoon. Sa ganyang paraan, lalago ka sa lahat ng bagay. So yun yung gusto kong idagdag dito. Amen. Okay, so this kind of growth, which takes place as the truth and which grows into Christ, is a further prerequisite for our becoming full-grown and mature. Okay, so ito ay mga kahilingan upang marating natin, okay, ang ganap na paglago at kagulangan. So hindi tayo gugulang nang walang mga ganitong bagay. No, hinahawakan mo ang pagkaulo niya. No, dahil siya ang ulo, sumusunod ka sa Panginoon, nagpapasailalim ka ng kanyang kapamahalaan. No, at sa
itong lahat ng ito ay nasa realm ng pag-ibig mo sa Panginoon. Bakit ka sumusunod sa Panginoon? Dahil mahal mo ang Panginoon. Bakit ka nagpapasailalim sa Kanya? Hindi lang dahil ulo mo siya, dahil yung pag-ibig mo ang nagtutulak. Di ba? Meron siyang tinatawag na kapangyarihan para i-compel tayo, pilitin tayo. Maging yung mga bagay na kontra ka, pero alam mong yan ang gusto ng Panginoon. Dahil sa pag-ibig mo sa Panginoon, tinatakwil mo yung sarili mo. Diba? So, ang ganda. Ibig sabihin yan yung mga karanasan ng mga taong lumalago, no, sa lahat ng bagay. So, Colossians 2:19 indicates that the church as the body of Christ grows with the growth of God. Grows with the growth of God. Ano ibig sabihin yan? Okay. Ang ibig sabihin nito, yung Diyos ay lumalago sa loob mo. Sinasabi ko nga sa labas natin, yung Diyos hindi naman niya kailangan lumago. Perfect siya, Diyos siya. Lahat ng bagay, meron siya. Sa sarili niya, hindi niya kailangan lumago. Pero yung Diyos na naidala tungo sa loob natin, okay, kailangan lumago. Kaya sinabi niya rito, grows with the growth of God. Ang paglago mo ay ang paglago ng Diyos. Saan? Sa loob natin. Panginoon, lumago ka. And how does God grow? Paano siya lalago? So you need supply. You need supply. Kailangan mo ng tustos ng buhay upang yung Diyos sa loob mo ay lumago. Ang ibig sabihin ng paglago ng Diyos ay ang paglaganap niya. Hindi ba sinasabi sa atin, ang tao ay may tatlong bahagi. Nang ikaw ay naisilang mo na muli, ang naisilang sa iyo ay yung pantaong espiritu mo. No? Pero ang iyong kaluluwa, binubuo ng iyong kaisipan, damdamin, pagpapasya, pati ang ating physical na katawan, hindi naman naisilang yan eh. Ang naisilang na bahagi sa atin ay ang ating espiritu. And then grow. Ibig sabihin yung Diyos na naihasik sa loob natin, kailangan unti-unti siya lumaganap. Lumaganap sa ating kaisipan. Kaya ang Biblia sinasabi niya, ang kaisipan natin dapat maging kaisipan ni Kristo. Paano siya magiging kaisipan ni Kristo? Kailangan yung buhay, umabot siya hanggang sa kaisipan natin. Merong pagtitigmak, tustos, daloy, pagpupuno na umaabot hanggang sa kaisipan natin. Kaya ito yung growth. Grow with the growth of God. So ulitin ko. Colossians 2:19 indicates that the church as the body of Christ grows with the growth of God. Amen. By holding Christ as the head. How do you grow? By holding Christ as the head. Ang eklesiya, katawan yan eh. Kailangan yung katawan, hinahawakan niya yung ulo. Ibig sabihin, ang kanyang direksyon ay yung pagkaulo ni Kristo. No? At mula sa pagkaulo, nadadama natin na idadala sa atin yung tustos ng buhay. So ang tustos ng buhay ay galing kay Kristo. Si Kristo ngayon ay espiritong nagbibigay buhay. So ang kanyang main work is to give life, to dispense life, di ba? To supply life. Sabi niya, I come that you may have life and that you may have it abundantly. So yun yung kanyang gusto. No, magtustos ng buhay. Amen. By receiving the rich supply from Him, the head, through the joints of His body, and by being knit together by the bonds of His body, this growth in the body of Christ is also prerequisite for our growth and maturity in the life of Christ. The prerequisite consummates in the growth of this body of Christ. So mga kapatid, nasaan ang paglago ng buhay? Nasa katawan. Ano ang katawan? Ang eklesiya. Ano ang eklesiya? Meeting life. Ang salitang church itself is gathering. Gathering. Ibig sabihin, nagpupulong, nagsasama-sama. Hindi nag-iisa. Hindi namumuhay bilang isang believer na naghahangad na maging higante.
Kailangan nasa katawan, nasa eklesiya, kasama ng mga kapatid na naitatayo, kasama ng mga kapatid na naglilingkod, nagmamahal sa Panginoon. Nako, pag nasa church life ka, sobrang busy. So yung buong buhay ko, umiikot sa church life, sobrang busy ko. Kaya maraming minsan nagsasabi sa akin, sobrang busy mo, brother. Tama yan. Okay lang yan. No, kaya ang paglago sa buhay, dapat nasa katawan, nasa buhay eklesiya. Sa buhay eklesiya, marami matanda na rito, nag-church life pa. Minsan nung dumating ako dito sa Malolos, may isang matandang kapatid, hindi na talaga makalakad, totoo naman yun. Wala na siyang church life. So naawa ako, pinabuhat ko. Pinilagay ko sa wheelchair, dinala ko sa eklesiya. Kasi gusto kong magkaroon pa rin siya ng buhay, eklesiya. So, yan. Salamat, Panginoon. Panginoon, sa patuloy ng pag-uudyok mo na kami ay lumago sa buhay. Lumago sa buhay sa pamamagitan ng tustos mula sa iyo. Salamat sa iyong salita na siyang gatas na walang daya na kailangan namin. At salamat din kami ay katulad ng mga halaman na nanatili sa iyong hardin at katulad din ng isang katawan na sama-samang nakaugpong sa iyo bilang ulo. Panginoon, nawa, araw-araw tanganan ka namin. Araw-araw maghabol kami sa iyo. Araw-araw tamuhin namin ang paglago ng Diyos tungo sa loob namin. Ang paglaganap ng buhay sa lahat ng bahagi namin. Salamat, Panginoon, ito ang paghahanda sa kasintahang babae na pinakita mo sa amin. Amen.